Ang panahon ng paggawa ng barko ng Pilipinas ay nagwakas na. Iyan ang paghuhusga ng mundo. Noong 2015, ng taong iyon, pinili ng Qatar ang Tsina na nag-alok ng 30% na mas mababang presyo para sa kanilang malaking proyekto ng sasakyang panggas na nagkakahalaga ng 23 trilyong yaman sa halip na ang Pilipinas. Noong panahong iyon, ang industriya ng paggawa ng barko ng Pilipinas ay nasa bingit ng pagkalugi dahil sabay-sabay itong tinamaan ng agresibong benta ng China at ng pagbagsak ng presyo ng krudo at pagguho ng merkado ng pagpapadala. Ngunit, sa bingit na iyon, pinili ng Pilipinas na isugal ang lahat sa teknolohiya ng barko sa halip na magpababa ng presyo. At pagkatapos ng 10 taon, nagsimula ang paghusga. Ang mga barkong gawa sa China ay huminto sa gitna ng karagatan at libu-libong bilyong halaga ng gas ang walang kabuluhang sumingaw sa ibabaw ng mga ito. Ang mapagmataas na pagpili na makatipid ng 6 trilyong yaman ay bumalik sa huli bilang isang malaking sakuna na nagkakahalaga ng 20 trilyong yaman. Ang Qatar ay napilitang kalimutan ang kanilang pagmamataas at bumalik sa Pilipinas, humihingi ng tulong. Ngayon, ilalabas namin ang talaan ng tahimik at matinding pag-atake muli ng galing Pinoy. Tingnan natin ang reaksyon ng mga tao sa Qatar sa balitang ito. Ang pagpili ng mas murang opsyon ay isang malaking kamalian sa pananalapi na nagdulot ng 14 trilyong yaman na netong pagkalugi sa ating bansa. Ang pagbaliwala sa ginintuang pamantayan ng inhenyeriya ng Pilipinas para lamang makatipid sa gastos ay nagresulta sa pagbabayad natin ng mas mataas na halaga kalaunan. Ito ay isang masakit na aral na ang tunay na ekonomiya ay hindi lang tungkol sa pinakamababang bid, kundi sa kalidad at pagiging maaasahan. Kailangan nating aminin na ang pagtanggi ng Pilipinas na magpababa ng presyo ay hindi kawalang kilos, kundi isang pagpupursige sa lubos na kaligtasan. Binaliwala ng ating pamunuan ang tinig ng mga eksperto tulad ni Faisal na nakauunawa na ang teknolohiya ng napakababang temperatura ay hindi natututunan ng mabilisan. Ang katotohanan kailangan nating maghintay ng maraming taon bago magbukas ang dry dock ng Pilipinas ay nagpapakita na ang espesyal na kasanayan ang huling puwersa sa merkado. Ang tanawin ng ating gas na sumisingaw sa karagatan dahil sa mahinang welding ng China ay isang pambansang kahihiyan. Isinugal natin ang mahahalagang yaman sa isang proseso ng paggawa na hindi pa napatutunayan kaysa sa subok ng sistema ng Pilipinas. Ang sakunang 20 trilyong yaman na ito ay nagpapakita na walang makapapalit sa world-class na galing Pinoy sa pagdadala ng enerhiya na may mataas na panganib. Kumusta? Ako si Abdullah, ang project manager para sa pambansang proyekto ng gas ng Qatar. Mula sa bintana ng conference room, tanaw ko ang skyline ng Doha. Bawat gusali roon ay isang kristal ng gas na ibinenta namin sa mundo. Kailangan namin ng 100 barko para patuloy na dalhin ang gas na iyon. Sa ibabaw ng aking mesa ay nakalatag ang 2 panukala, Pilipinas at Tsina. Bago ko buksan ang mga panukala, alam ko na ang sagot. O, sa palagay ko, alam ko. Ang kakayahan sa teknolohiya ng paggawa ng barko ng Pilipinas ay alam ng lahat na pinakamahusay sa mundo. Ang record sa paggawa ng sasakyang panggas, kasaysayan ng aksidente, kaligtasan, pandaigdigang pagiging maaasahan sa lahat ng sukatan, ang Pilipinas ay nangunguna. Ang datos na naipon sa nakalipas na 10 taon ay nagpatunay niyan. Gayunpaman, nakapagtataka. Bakit ako naiilang tuwing binabasa ko ang panukala ng Pilipinas? Ang bawat pangungusap ay puno ng kumpiyansa. Mahaba ang mga pagpapaliwanag sa teknolohiya at mahigpit ang mga pamantayan sa kaligtasan. Tila nakalimutan nila na may karapatan kaming pumili. Dahan-dahan kung binaligtad ang mga pahina. Sistema ng insulasyon, pamamahala sa kalidad, mga pamamaraan sa kaligtasan, bawat pangungusap ay nagsisimula sa salitang teknolohiya at nagtatapos sa teknolohiya. Ang price list ay nasa huling pahina. Tiningnan ko ang mga numero at sandali akong nag-isip. Higit sa pakiramdam na mataas ang presyo, nagtaka ako kung bakit sila napakakumpiyansa. Tila walang lugar para sa negosasyon. Ang kinatawan ng Pilipinas, isang lalaking nagngangalang Reyes Kenji, ay hindi man lang nagbanggit ng presyo o posibilidad ng negosasyon sa mga email niya.
teknolohiya at kaligtasan lang ang pinag-usapan. Iba ang panukala ng Tsina. Mula sa unang pahina, binibigyang diin nila ang pagiging kompetitibo sa presyo. Parehong specification, mas maagang delivery, 30% na mas mababang quote. Ang mga pangungusap ay tila naghihintay na kami ang pumili. Nakaramdam ako ng katiwasayan habang nagbabasa. Sa negotiation table, tila kami ang may hawak ng renda. Pinagtabi ko ang dalawang panukala at inihambing. Halos pareho ang teknolohiya, pagdadala, sistema ng insulasyon, paraan ng pagpapausad sa panlabas, iisang barko lang sila. Ang pagkakaiba lang ay ang presyo at ang ugali. Kung ang Pilipinas ay nagbebenta ng teknolohiya, ang Tsina naman ay nag-aalok ng deal. Nagsimula ang meeting. Pumasok si Faisal, ang technical director na may dalang mga dokumento, isang taong gumugol ng 20 taon sa field. Pagtingin ni Faisal sa mga panukala, itinuro niya ang Pilipinas. Ang sasakyang panggas ay hindi pinipili batay sa presyo, sabi ni Faisal. Sinabi niya na dahil espesyal na barko ito, mahigpit ang mga pamantayan sa kaligtasan. Idiniin niya na kailangan ang subok ng teknolohiya. Idinagdag niya na kulang pa sa karanasan ang mga shipyard ng Tsina. Tumango ako. Hindi ko naisip na mali ang sinabi ni Faisal, ngunit hindi ko rin naramdaman na kumpleto ito. Mahalaga ang teknolohiya. Ngunit hindi lang teknolohiya ang basehan ng pagdedesisyon. Kami ay mga taong nagpapatakbo ng pambansang proyekto. Bumibili kami ng barko gamit ang buwis ng bayan. Ang 30% na bilang ay umiikot sa aking isip. Sa pera na yon, makapamumuhunan kami sa ibang infrastruktura. Makapagpapatayo kami ng mga paaralan, makapagdadagdag ng mga ospital. Tinanong ko si Faisal, gaano nakataas ang antas ng teknolohiya ng shipyard ng Tsina? Sandaling nag-alinlangan si Faisal. Sinabi niya na mabilis silang lumalago. Idinagdag niya na nagkaroon din sila ng karanasan sa paggawa ng malalaking barko nitong nakaraang ilang taon. Ngunit idiniin niya na iba ang sasakyang panggas. Sinabi niya na kulang sila sa karanasan. Binuksan ko ang laptop ko. Naghanap ako ng mga kamakailang record ng shipyard ng Tsina. Mga container ship, cargo ship, tanker, iba't ibang barko ang ginagawa nila. Malaki rin ang kanilang sukat. Aktibo rin ang technology transfer. Bakit hindi sila makakagawa ng sasakyang panggas? Ang teknolohiya ay natututunan. Sa paglipas ng panahon, liliit din ang agwat. Bumigat ang atmosfera sa conference room. Hindi na nagsalita si Faisal. Tumahimik din ang ibang dumalo. Alam ko ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon, hindi pagtutol, kundi pagtanggap. Ang mga shipyard ng Pilipinas ay nagsumikap ng maraming taon para makuha ang kontratang ito. Sinabi nila na pananatilihin nilang bukas ang dry dock. Nangako sila na uunahin nila ang paggawa. Halos nasa antas na iyon ng pagiging masunurin. Ngunit ang sagot ng Qatar ay malamig. Pilipinas, 210 bilyong yaman bawat barko. Tsina, 150 bilyong yaman bawat barko. Nagkalkula ako, kung 100 barko, 6 trilyong yaman ang diferensya, 6 trilyong yaman. Sa pera na iyon, maaari naming planuhin ang susunod na 10 taon ng Qatar, edukasyon, kalusugan, infrastruktura halaga na maaaring ipamuhunan sa lahat ng sektor. Itinimbang ko ang teknolohiya at ekonomiya. Ngunit ang timbangan ay nakatilt na sa isang panig. Ang panganib na sinabi ni Faisal ay isang haka-haka. Maaaring mangyari, maaaring hindi. Ngunit ang pagtitipid ng 6 trilyong yaman ay tiyak na resulta. Isang numero na maaari kong isulat sa ulat ngayon. Kinontak ko ang panig ng Tsina. Sinabi ko na magtatakda kami ng schedule para sa teknikal na inspeksiyon. Ipinabatid ko na personal naming bibisitahin ang shipyard para kumpirmahin. Agad silang tumugon na malugod nila kaming tatanggapin. Sinabi nila na susundin nila ang gusto naming schedule. Nangako sila na bubuksan nila ang lahat ng pasilidad. Nag-alok din ako ng parehong panukala sa panig ng Pilipinas. Nagpadala ako ng email kay Reyes Kenji, nagtatanong tungkol sa posibilidad ng muling negosasyon sa presyo at pati na rin sa schedule ng inspeksiyon. Dumating ang sagot pagkatapos ng 2 araw. Sinabi niya na mahirap ang pag-aayos ng presyo. Sinabi niya na ang kasalukuyang quote ang pinakamahusay.
Idinagdag niya na malugod nilang tatanggapin ang inspeksiyon. Ngumiti ako habang binabasa ang email. Nakaramdam ako ng kahangalan. Hindi ba nila alam ang sitwasyon ng merkado o sadyang binabalewala lang nila? Naisip ko na sobra ang kumpiyansa nila sa kanilang teknolohiya. Nagbago na ang mundo, hindi na ito monopoly. Naiwan akong mag-isa sa opisina pagsapit ng gabi. Ang tanawin sa gabi ng Doha ay nakalatag sa labas ng bintana. Lahat ng ilaw na iyon ay enerhiya. Ilaw na nilikha ng gas na ibinebenta namin. 100 barko ang magdadala ng enerhiya na iyon sa mundo. Tiningnan ko muli ang mga panukala sa mesa. Pilipinas at Tsina. Teknolohiya at presyo. Kinuha ko ang panulat ko. Sinimulan kong gawin ang draft ng ulat ng pagsusuri. Pagsusuri sa ekonomiya, pangangailangan para sa market diversification, estratehiya para makawala sa supply monopoly. Lohikal ito, isang makatwirang batayan para sa sinuman. Ang bilang na 6 trilyong yaman ay lumitaw sa monitor. Isang tiyak na resulta, hindi haka-haka, kundi katotohanan. Mas konkreto ang numerong ito kaysa sa panganib na ikinababahala ni Faisal. Habang nagtatype sa keyboard, naisip ko, itataas ng proyektong ito ang aking career sa susunod na antas. Ang manager na nakatipid ng 6 trilyong yaman sa pambansang budget. Isang record na mananatili sa kasaysayan. Sa huli, ang barko ay isang produkto rin. Ang numero ang sagot. Naniwala ako roon. Natapos ko ang draft ng ulat pagkalipas ng hating gabi. Pinatay ko ang monitor at umuwi. Habang nakahiga, ang bilang na 6 trilyong yaman ay umiikot sa aking isip. Isang tiyak na resulta, isang makatwirang pagpili para sa sinuman. Kinabukasan ng umaga, nagpatawag ng meeting. Pumasok si Faisal na may dalang mga dokumento, 2 tumpok ng papeles. Isa ay ang teknikal na pagsusuri ng shipyard ng Pilipinas. Ang isa naman ay ang pagsusuri sa panganib ng shipyard ng Tsina. Inilapag ni Faisal ang mga dokumento sa mesa at tumingin siya ng diretso sa aking mga mata. Gusto ko sanang humingi ng kaunting oras, sabi ni Faisal. Sinabi niya na dapat maging maingat ang desisyong ito. Idiniin niya na ang sasakyang panggas ay iba sa ordinaryong cargo ship. Tumango ako. 1 oras ang oras ng meeting. Sige, sagot ko. Binuksan ni Faisal ang unang dokumento. Ipinaliwanag niya na ang sasakyang panggas ay isang espesyal na barko na nagdadala ng likidong gas sa 160 degrees Celsius. Sinabi niya na kailangan nitong makayanan ang pagkakaiba ng temperatura na halos 200 degrees Celsius mula sa temperatura ng kwarto. Nagbabala siya na kung magkakamali ng kahit 1 mm lang ang insulation, sasanggaw ang gas. Idinagdag niya na kailangan itong itapon ang sumingaw na gas. Idiniin niya na daan-daang bilyong yaman ang pagkalugi sa bawat biyahe. Tumango ako. Alam ko ang nilalaman. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit iyon ang dahilan para madiskwalipika ang Tsina. Lumipat si Faisal sa usapin ng welding. Sinabi niya na iba ang welding ng sasakyang panggas sa ordinaryong barko. Ipinaliwanag niya na gumagamit sila ng espesyal na alloy upang hindi mabiyak ang metal sa napakababang temperatura. Sinabi niya na inaabot ng 5 taon para makapagtapos ng isang welder. Idinagdag niya na may daan-daang ganoong welder sa shipyard ng Pilipinas. Kumusta naman ang Tsina? Tanong ko. Sandaling tumigil si Faisal. Sinabi niya na nagsasanay din ng mga welder ang Tsina, ngunit idiniin niya na kulang sila sa karanasan. Sinabi niya na ang record ng paggawa ng sasakyang panggas ay hindi man lang umabot sa 10 bahagi ng Pilipinas. Binaliktad ko ang mga pahina ng dokumento. Puno ito ng mga graph at table. Paghahambing ng teknolohiya ng Pilipinas at Tsina, estadistika ng aksidente, pagkakaiba sa sistema ng pamamahala sa kalidad sa lahat ng sukatan, mas mataas ang Pilipinas. Inamin ko, malinaw ang datos. Ngunit nagtaka ako. Bakit puro teknolohiya lang ang pinag-uusapan ni Faisal? Kami ay mga tagapamahala, hindi inhenyero. Mahalaga ang teknolohiya, ngunit mahalaga rin ang pera. O, baka mas mahalaga ang pera. Binuksan ni Faisal ang pangalawang dokumento, ang pagsusuri sa panganib ng shipyard ng Tsina. Tinipon nito ang mga kaso ng sasakyang panggas na ginawa sa Tsina sa nakalipas na 3 taon.
12 barko sa kabuuan. Sinabi niya na nagkaroon ng malaking problema sa kalidad ang 3 sa mga ito. 25% na accident rate, diin ni Faisal. Idinagdag niya na wala pang 1% ang Pilipinas. Nagkalkula ako, kung 25%, nangangahulugang magkakaroon ng problema ang 25 sa 100 barko. Kung ipagpapalagay na 50 bilyong yaman ang gastos sa pag-aayos bawat barko, 1.25 trilyong yaman iyon. Kahit ibawas ang 1 trilyon sa 6 trilyong yaman na natipid, mayroon pa ring matitirang 5 trilyong yaman. Sinabi ko ang numero, kahit isaalang-alang ang panganib, makatitipid pa rin tayo ng 5 trilyong yaman. Hindi sumagot si Faisal. Tumahimik ang conference room. Tumahimik din ang ibang dumalo. Alam ko ang ibig sabihin ng katahimikan na iyon. Walang lohika na makapagtutol. Inilabas ni Faisal ang huling card. Ang usapin tungkol sa matagalang partnership sa shipyard ng Pilipinas. Idiniin niya ang teknolohiya, after-sales service, kalidad at pagiging maaasahan na natanggap namin mula sa Pilipinas sa nakalipas na 10 taon. Sinabi niya na hindi dapat putulin ng madali ang relasyon. Ngumiti ako. Nakatatawa ang salitang relasyon. Sa negosyo, ang relasyon ay pinatutunayan ng resulta. Totoong maganda ang pakikitungo sa amin ng Pilipinas. Ngunit iyon ba ang dahilan para patuloy kaming magbayad ng mataas na presyo? Sinabi ko na nagbabago na ang merkado. Sinabi ko na lumalago ang China. Ipinaliwanag ko na sa pag-abot namin ng kamay sa kanila, makalilikha kami ng istruktura ng kompetisyon. Idinagdag ko na hindi iyon pabor sa monopolist. Umiling si Faisal. Hindi ito ordinaryong produkto, sabi niya. Idiniin niya na ito ay barko na may kinalaman sa buhay ng tao. Sinabi niya na hindi maaaring ipagkatiwala ang pambansang yaman sa teknolohiyang hindi pa napatutunayan. Isinara ko ang dokumento. Sinabi ko na ang pagpapatunay ay usapin lang ng oras. Sinabi ko na natututo rin ang China. Idiniin ko na lumiliit ang agwat sa teknolohiya. Sinabi ko na dapat lang namin silang hintayin. Paano kung may mangyaring aksidente habang naghihintay tayo? Tanong ni Faisal. Hindi ba't may insurance? Sagot ko. Idinagdag ko na hindi naman sa walang aksidente ang barko ng Pilipinas. Sinabi ko na walang perpektong barko. Hindi na nagsalita si Faisal. Sinimulan niyang ayusin ang mga dokumento. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko. Ganyan talaga ang mga inhenyero. Inuuna ang emosyon kaysa sa numero. Nang matapos ang meeting, kinausap ako ni Faisal ng pribado. Pinahinto niya ako sa pasilyo. Hawak niya sa kamay ang teknikal na pagsusuri ng shipyard ng Pilipinas. Gusto ko sanang makinig ka muli sa huling pagkakataon, sabi niya. Hindi lang ito ordinaryong barko, sabi ni Faisal. Sinabi niya na ito ay espesyal na barko na kailangang makayanan ang napakababang temperatura na 162 degrees Celsius. Idiniin niya na ang pagtitiwala sa hindi pa napatutunayang shipyard ng China sa malaking proyektong ito ay isang mapanganib na sugal. Tumigil ako at tiningnan siya. Nakatatawa ang pagkainosente ng mga inhenyero. Inilabas ko ang malamig na katotohanan na iniiwasan ni Faisal. Faisal, tila nakikita mo lang ang teknolohiya at hindi mo nakikita kung paano gumagalaw ang mundo. Alam mo ba talaga ang sitwasyon ng paggawa ng barko ng Pilipinas ngayon? Mula 2015, trilyon-trilyong deficit, malawakang layoff. Sa palagay mo, bakit ang bansa na may ganoong kahanga-hangang teknolohiya na sinasabi mo ay napilitang mapunta sa bingit ng pagkalugi? Nag-alinlangan si Faisal. Iyon ay dahil sa subsidy ng gobyerno ng China at agresibong pagbebenta. Hindi dahil sa kakulangan sa teknolohiya, sabi niya. Idinagdag niya na may kinalaman din ang pansamantalang paghina ng ekonomiya ng mundo. Ano man ang dahilan, isa lang ang resulta, sabi ko. Ang Pilipinas ay walang awang bumagsak dahil sa mababang presyo ng China. Ito ay daloy ng merkado na hindi natin maaaring baligtarin. Isinasakay mo ngayon ang kinabukasan ng Qatar sa barko na malapit ng lumubog. Sa halip, natatakot ako sa desperasyon nila. Kung magdadaya sila sa kalidad para lang makuha ang pera o kung may mangyaring aksidente dahil sa sapilitang paghabol sa deadline, ikaw ba ang mananagot? Sa kabilang banda, ang China ay mayaman sa pondo. Ang teknolohiya ay natututunan. Sa paglipas ng panahon,
Liliit din ang agwat. Nagbukas ng bibig si Faisal, ngunit hindi siya nakasagot. Siguro ay natigilan siya sa aking mga katotohanang ibinato. Nagdagdag ako ng huling hampas. Ang hindi ko talaga maintindihan ay ang kanilang ugali. Ang mga taong nasa bingit ng pagkalugi, walang trabaho at nagpapanatili lang ng bukas na dry dock, ay nagsabing hindi sila magpapababa ng presyo kahit isang sentimo. Tiningnan ko ang email ng taong iyon, si Reyes Kenji, at tila mayabang siya na parabang wala kaming pagpipilian. Kung desperado sila, dapat muna silang magpababa ng presyo. Bumuntong hininga si Faisal. Iyan ang huli nilang pagmamataas para mapanatili ang kalidad, sabi niya. Hindi, sagot ko. Iyan ay pagmamatigas lang na ayaw tanggapin ang nagbago ng merkado. Ang supplier ay mapapalitan. Hindi tayo charity organization, kundi mga manager na kailangang makakuha ng pinaka-epektibong tubo. Oh, Guy, amo mafe. Huwag mo nang pag-usapan pa ang teknolohiya. Hindi na nagsalita si Faisal. Habang naglalakad siya papalayo sa pasilyo, naisip ko, dapat ang mga inhenyero ay teknolohiya lang ang alam. Mas alam ko ang paraan para manalo sa malamig na mundo ng mga numero bilang isang manager. Bumalik ako sa opisina. May email na dumating mula sa panig ng China. Abiso ng pagkumpirma sa schedule ng inspeksiyon. Nakatakda ang biyahe sa Beijing pagkatapos ng 2 linggo. Pagbisita sa shipyard, meeting sa mga teknikal na tauhan, negosasyon sa mga tuntunin ng kontrata, lahat ng schedule ay nakaayos. Nagpadala ako ng tugon. Sinabi ko na kinumpirma ko ang schedule. Idinagdag ko na inaabangan ko ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang skyline ng Doha ay nagniningning sa sikat ng araw. Ang makatuwirang pagdedesisyon ang nagpatayo sa mga gusali na iyon. Resulta ng paghusga batay sa numero, hindi emosyon. Pareho rin ito ngayon. Ang babala ni Faisal ay labis na pag-aalala ng isang inhenyero. Ang katotohanan ay sinasabi ng mga numero. 6 trilyong yaman, isang tiyak na resulta. Naniwala ako roon. Pagkatapos ng 2 linggo, bumalik ako mula sa Beijing. Ang inspeksyon sa shipyard ng China ay mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan. Bagong kagamitan, malawak na dry dock, daan-daang teknikal na tauhan sa sukat, tinalo nila ang Pilipinas. Siyempre, tulad ng itinuro ni Faisal, kulang sila sa karanasan sa paggawa ng sasakyang panggas, ngunit mabilis silang natututo. Pagbalik sa hotel, gumawa ako ng ulat, inayos ang pagsusuri sa pasilidad, pagsusuri sa teknolohiya, at mga salik ng panganib ng objetibo. Malinaw ang conclusion. May panganib, ngunit maaari itong pamahalaan at hindi ito panganib na kailangang talikuran ang 6 trilyong yaman na benepisyo sa pagtitipid. Kinabukasan ng pagbalik sa Doha, nagpatawag ng huling meeting, 12 dumalo ang nagtipon. Project manager, finance officer, technical team leader, legal advisor, at pati si Faisal. Sa mesa ng conference room, nakalatag ang 2 panukala. Sinimulan ko ang presentasyon. Ipinakita ko ang pagsusuri sa ekonomiya sa unang slide. Pilipinas, 21 trilyong yaman. China, 11 trilyong yaman. Nagsilabasan ang malalaking letra ng pagkakaiba na 6 trilyong yaman at tumahimik ang conference room. Lumipat ako sa susunod na slide at ipinakita ang pagsusuri sa panganib. Ipinaliwanag ko ang 25% na accident rate ng shipyard ng China, ngunit ipinakita ko rin ang tinatayang pagkalugi sa tabi nito. Kahit ipagpalagay ang pinakamasamang sitwasyon, 1.5 trilyong yaman lang iyon, at kahit ibawas sa 6 trilyong yaman, may matitira pa ring 4.5 trilyong yaman. Nagtanong ang finance officer kung maaari itong masakop ng insurance. Sumagot ako na posible. Sinabi ko na sasakupin ito ng hull insurance at cargo insurance. Idinagdag ko na tataas ang premium, ngunit kaya itong tiisin. Nagtanong ang legal advisor kung maaari naming isama ang quality guarantee sa mga tuntunin ng kontrata. Ipinaliwanag ko na napagkasunduan na namin sa panig ng China ang walang bayad na pag-aayos kapag may defect at ang probisyon ng parusa kapag hindi naabot ang performance. Binaligtad ko ang mga slide at ipinakita ang plano ng technology transfer at ang proseso ng quality control. Lahat ay handa, walang butas. Sa huling slide, ang konklusyon ay lumitaw sa malalaking letra,
inirerekomenda ang pagpili sa shipyard ng China. Malinaw ang dahilan, kalamangan sa ekonomiya at mapapamahalaang panganib. Pagkatapos ng presentasyon, nagtanong ako kung may mga katanungan, walang nagtaas ng kamay. Ang mga tingin ay nakatuon sa mga dokumento sa mesa. Tiningnan ko, si Faisal. Nakayuko siya. Mula nang magkaroon kami ng pag-uusap sa pasilyo 2 linggo na ang nakalipas, hindi na niya ako muling pinuntahan at tahimik lang siya sa meeting. Siya ang technical director, ngunit hindi siya nagsasalita tungkol sa teknolohiya. Tiningnan ko ang mga dumalo. Ang finance officer ay nagka-calculate at ang legal advisor ay sumusuri sa draft ng kontrata. Lahat sila ay nagkukunwari na abala, ngunit walang gustong tumingin sa aking mga mata. Mayroon bang gustong magbigay ng opinyon? Naghintay ako. Naisip ko na dapat may magsalita. Pagsang-ayon man o pagtutol, dapat magbigay ng opinyon. Ngunit nanatiling tahimik ang conference room. Tiningnan ko muli si Faisal. Hinawakan niya ang mga dokumento sa mesa at ang kanyang labi ay nanginginig ng bahagya. Alam kong may gusto siyang sabihin, ngunit nanatili siyang tahimik. Umuubo ang finance officer. Malinaw ang ekonomiya, sabi niya. Ang pagtitipid ng 6 trilyong yaman ay isang bilang na hindi maaaring balewalain at tila makatwiran ng plano sa pamamahala sa panganib. Sumang-ayon din ang legal advisor na pabor sa amin ang mga tuntunin ng kontrata at walang magiging problema sa legal. Tinanong ko si Faisal kung mayroon siyang idadagdag na opinyon bilang technical director. Tumingala si Faisal at tiningnan ako ng sandali. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpapaubaya. Wala na akong idadagdag na opinyon, sagot niya. Naintindihan ko. Sumuko na siya. Ang sinabi ko sa pasilyo, 2 linggo na ang nakalipas ang nagpatahimik sa kanya. Dapat ang mga inhenyero ay teknolohiya lang ang alam. Ang paghusga sa pamamahala ay papel ng manager. Kung gayon, ituturing ko itong nagkakaisang desisyon, walang tumutol. Kinuha ko ang resolution na inihanda ko. Usapin ng pag-order ng sasakyang panggas ng proyekto ng gas, desisyon na piliin ang shipyard ng China. Dahilan, kalamangan sa ekonomiya at mapapamahalaang antas ng panganib. Nagkakaisa ang lahat ng dumalo, walang pagtutol. Binasa ko ang mga pangungusap, kinuha ang panulat at nilagdaan sa tabi ng aking pangalan at ipinasa sa katabi ko. Tinanggap ito ng finance officer at nilagdaan din ng legal advisor. Umikot ang dokumento sa mesa at nilagdaan ng bawat isa, walang tumanggi. Nang dumating ang turno ni Faisal, hinawakan niya ang panulat at nag-alinlangan ng 5 segundo bago nilagdaan. Technical Director Faisal. Ang kanyang lagda ay nakatala sa dokumento. Nang bumalik sa akin ang dokumento, kumpleto na ang lahat ng lagda, 12 tao. Walang pagtutol ang naitala. Tinapos ko na ang meeting. Ang huling abiso sa panig ng China ay gagawin bukas. Ang schedule ng paglagda sa kontrata ay ipababatid sa ibang pagkakataon. Bo. Tumayo ang mga dumalo at isa-isang umalis sa conference room. Walang bati, walang pagbati. Tahimik lang silang umalis. Naiwan akong mag-isa sa conference room at tiningnan ang nilagdaang dokumento sa mesa. 12 lagda, 1 desisyon. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw ng hapon sa Doha ay nagre-reflect sa salamin, maaliwalas. Naisip ko sa liwanag na iyon, tama ito. Makatuwiran sa ekonomiya at lohikal na angkop. Ang 6 trilyong yaman ay hindi nagsisinungaling. Hindi na kailangan ng emosyon. Ang pag-aalala ni Faisal at ang katahimikan ng ibang dumalo ay pawang emosyon. Malinaw ang mga numero. 15 trillion versus 21 trillion. Ang sagot ay napagdesisyonan na. Walang kailangan ng emosyon sa pambansang proyekto. Naisip ko iyon habang nakaupo ako ng mag-isa sa bakanteng conference room. Inilagay ko ang dokumento sa file at inimbak sa drawer. Ang dokumentong ito ay dapat na maitala sa kasaysayan ng Qatar bilang bayani ng pagtitipid ng 6 trilyong yaman. Pagbalik sa opisina, inutusan ko ang secretary na kontakin ang panig ng China, ipaalam ang tungkol sa huling pagpili at sabihin na nakatakda ang opisyal na anunsyo bukas ng umaga. Pagkaalis ng secretary, umupo ako sa silya at tiningnan ang mailbox. Nakita ko ang isang email mula sa shipyard ng Pilipinas.
kay Reyes Kenji. Ang katanungan tungkol sa schedule ng inspeksyon na natanggap ko 2 linggo na ang nakalipas. Isang email na hindi ko sinagot. Inilagay ko ang mouse sa ibabaw at nag-click sa delete button. Tiwala ako, ang desisyong ito ay tama. Ang katahimikan ay pagsang-ayon. Ang nagkakaisang desisyon ay patunay. Ang seremonya ng paglagda sa kontrata ay ginanap sa Great Hall of the People sa Beijing. Marso 2018 iyon. Dumalo ang matataas na opisyal ng Tsina at dumating din ang ambassador ng Qatar. Nagkamayan kami habang kumikislap ang flash ng kamera. Nang lagdaan ko ang kontrata na nagkakahalaga ng 15 trilyong yaman para sa 100 barko, hindi nanginginig ang aking kamay. Puno ito ng kumpiyansa. Naghiyawan ang media. Pinakamalaking order sa kasaysayan ng Qatar, bagong partnership ng Middle East at Asia. Pagbabago sa landscape ng shipbuilding industry ng mundo. Ang mga headline ng mga artikulo ay maningning. Ang aking litrato ay maraming beses ding lumabas. Abdullah, project manager ng gas project. Estratehiya na nakakita ng kinabukasan. Ganoon ang mga adjective na ikinabit. Pagbalik sa Doha, dumagsa ang pagbati. Personal na tumawag ang finance minister. Pinuri niya ako dahil sa malaking kontribusyon sa pagtitipid ng pambansang budget. Idinagdag niya na isasaalang-alang ito sa susunod na promotion. Salamat, sagot ko. Sinabi ko na ginawa ko lang ang tama. Tahimik si Faisal. Kahit pagkatapos ng kontrata, hindi na niya ako muling pinuntahan. Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, bahagya lang siyang yumuyuko. Hindi na siya nagpapahayag ng babala o pag-aalala. Naisip ko na maganda iyon. Nakita na ng inhenyero ang kanyang lugar. Ang unang delivery ng barko ay nakatakda pagkatapos ng 1 taon dahil nangako ang shipyard ng Tsina ng mas maagang delivery. Mas maaga ng 6 na buwan kaysa sa Pilipinas. Regular akong tumatanggap ng ulat ng paghusad. Progress rate, resulta ng quality inspection, sea trial, lahat ay tila maayos. Pebrero 2019, dumating ang abiso na kumpleto na ang unang sasakyang panggas. Nagpunta muli ako sa China para dumalo sa seremonya ng turnover. Isang malaking barko ang nakadaong sa dry dock ng shipyard. 300 metro ang haba, malapad. Nakaramdam ako ng pagmamalaki habang tinitingnan ang hull na nagniningning sa sikat ng araw. Inasikaso ako ng president ng shipyard ng China. Inikot namin ang barko at sinuri ang pinakabagong kagamitan. Engine room, control room, cargo tank, mukhang perpekto sa panlabas. Nagsagawa ng detalyadong inspeksiyon ang inspection team at pass ang karamihan sa mga item. May ilang maliliit na defects, ngunit ang pagtatasa ay walang problema sa paglalayag. Nilagdaan ko ang Certificate of Acceptance. Ang barkong ito ay pag-aari na ng Qatar. Ang schedule ng unang biyahe ay magdadala ng gas mula sa port ng Qatar hanggang sa Batangas Port ng Pilipinas. Isang ruta na aabutin ng halos 2 linggo. Sa araw ng paglalayag, tumatanggap ako ng real-time report sa opisina sa Doha, 9 AM, paglalayag. Maaliwalas ang panahon, maganda ang kondisyon, gas-loaded. Lahat ng sistema ay normal. Ang unang ulat ay perpekto. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang ulat na naglalayag sila sa karagatan ng India. Speed 19 knots ang pinapanatili. Normal ang konsumo ng gasolina. Gumagana ang sistema ng pagpapalamig. Nakaramdam ako ng katiwasayan. Naisip ko na ang mga ikinababahala ko ay walang batayan. Kinabukasan ng hapon, tumunog ang telepono. May emergency report daw mula sa kapitan. May abnormal sign daw na naobserbahan sa engine room. Mabilis daw tumataas ang temperatura ng cooling water. Kalmado akong nagtanong, gaano ka seryoso? Sinabi niya na sinusuri pa. Sinabi niya na tinitingnan ito ng mga inhenyero. Sinabi niya na mag-uulat siya pagkatapos ng 1 oras. Nagantay ako. Habang nakatingin sa labas ng bintana ng opisina, naisip ko, kailangan ng break-in ng bagong barko. Normal lang na magkaroon ng problema minsan. Hindi ito malaking bagay. Pagkatapos ng 1 oras, tumawag siyang muli. Ang boses niya ay nagpapakita ng pagkataranta. Huminto daw ang cooling system. Huminto ang pangunahing makina at ang barko ay palutang-lutang. At idinagdag niya na may mas seryosong problema.
Anong problema? Tanong ko. Sinabi niya na tumataas ang temperatura ng cargo tank. Sinabi niya na nagsimulang sumingaw ang gas. May problema daw sa insulation system. Hindi ako makahinga. Pagsingaw ng gas, ang mismong problemang binalaan ni Faisal. Gaano karami ang sumingaw? Tanong ko. Sinabi niya na halos 500 tonelada ang nawawala kada oras. Sinabi niya na kung magpapatuloy ito, 30% ng kabuuang cargo ay sasanggaw sa isang araw. Idinagdag niya na daan-daang bilyong yaman ang katumbas sa pera. Nagtanong ako kung posible ang emergency repair. Sinabi niya na hindi ito posible habang naglalayag. Sinabi niya na kailangan itong pumasok sa pinakamalapit na port. Idinagdag niya na tumatawag na sila ng tugboat papuntang Singapore. Ibinaba ko ang telepono, nanginginig ang aking kamay. Ngunit ang aking isip ay mabilis na umikot. Kinakalkula ko kung ano ang dapat gawin. Tinawag ko ang secretary at inutusan siyang magpatawag ng emergency meeting. Sinabi ko na agad na magtipon si Faisal, ang finance officer, legal advisor at insurance officer. Nang magtipon sila sa conference room, mabigat ang atmosfera. Kumalat na yata ang chismis. Kalmado kong ipinaliwanag ang sitwasyon. Pagkasira ng makina at paghinto ng cooling system sa unang biyahe. Pagkalugi dahil sa pagsingaw ng gas. Tinatayang pinsala. Humigit kumulang 80 bilyong yaman. Nagsalita si Faisal. Malamang na defect ng insulation, sabi niya. Idiniin niya na ito ay isang pangunahing teknikal na problema na kahina-hinala sa masamang welding. Tiningnan ko si Faisal. Sa pagkakataong ito, hindi ko maaaring pakinggan ang kanyang sinabi. Sa sandaling aminin ko na ito ay isang structural problem. Nangangahulugan iyon na ang natitirang 20 barko ay may parehong problema. Sinabi ko na dapat itong tingnan bilang individual na kaso. Sinabi ko na ito ay pansamantalang defect na nangyari sa proseso ng paggawa. Sinabi ko na hihiling kami ng emergency inspection sa shipyard ng Tsina at hihingi ng walang bayad na pag-aayos. Idiniin ko na may guarantee sa kontrata. Nagtanong ang insurance officer, posible bang i-claim sa insurance ang pagkalugi na ito? Sumagot ako na posible. Sinabi ko na sasakupin ito ng ship insurance at cargo insurance. Idinagdag ko na tataas ang premium, ngunit kaya itong tiisin. Nagkalkula ang finance officer. 2 bilyong yaman na pagkalugi, kasama ang 20 bilyong yaman na gastos sa pag-aayos. Kung idadagdag ang 3 bilyong yaman na pagkalugi sa paghinto ng operasyon, humigit kumulang 130 bilyong yaman iyon. Ngunit idinagdag niya na 2% lang iyon kumpara sa 6 trilyong yaman na natipid. Nakaramdam ako ng katiwasayan sa salitang iyon. Ang numero ang nagligtas sa akin. Malaki ang 130 bilyong yaman, ngunit 2% lang iyon ng 6 trilyong yaman. Nangunguna pa rin ang ekonomiya. Kinontak ko ang shipyard ng Tsina. Hiningi ko na magpadala ng emergency technical team sa Singapore. Inutusan ko sila na alamin ang sanhi at agarang ayusin. Nangako sila na agad silang kikilos. Naghanda rin kami ng media response. Gumawa kami ng press release. Nakita ang minor na adjustment habang sa initial inspection ng bagong gawang barko, iniayos alinsunod sa normal na procedure. Walang problema sa kaligtasan. Hindi namin ginamit ang salitang aksidente. Ginamit namin ang ekspresyon na inspeksyon. Nagsalita muli si Faisal. Kailangan ng full investigation sa natitirang mga barko, sabi niya. Nagbabala siya na maaaring may parehong problema ang mga ito. Umiling ako. Sinabi ko na labis na reaksyon iyon. Sinabi ko na ito ay individual na kaso ng defect. Sinabi ko na kailangan lang na mas maging masinsinan ang inspeksyon sa natitirang mga barko. Idiniin ko na ang full investigation ay pag-aaksaya ng oras at pera. Tinapos ko ang meeting at inutusan ang bawat isa na gawin ang nakatalaga sa kanila. Pansamantalang problema lang iyon. Bulong ko sa sarili. Minalas lang, nangyayari iyon sa unang barko. Magiging maayos ito sa susunod. Pagkatapos ng 2 linggo, dumating ang ulat na kumpleto na ang pag-aayos sa Singapore. Pinalitan ang makina, muling inilagay ang cooling system, pinatibay ang insulation, lahat ng trabaho ay tapos na. Sinabi niya na handa na ang barko para sa muling paglalayag. Muli akong naniwala. Nalutas na ang problema.
magpapatuloy na ito ng normal. Ang numero ay kakampi ko pa rin. Kahit ibawas ang 130 bilyong yaman sa 6 trilyong yaman, may natitira pa ring 5.87 trilyong yaman. Napakalaking pagtitipid pa rin. Naniwala ako na walang problema. Lumipas ang 4 na taon. Taglagas ng 2023 iyon. Sa panahong iyon, 42 sasakyang panggas na gawa sa China ang nai-deliver na. Karamihan sa mga ito ay nag-ooperate ng walang problema. Nagkaroon ng mga minor breakdown, ngunit walang seryoso tulad ng unang aksidente. Nakaramdam ako ng katiwasayan. Nagsimula akong maniwala na ang aksidente noong 2019 ay talagang pansamantalang defect. Ang numero ay kakampi ko pa rin. Ang 6 trilyong yaman na epekto ng pagtitipid ay patuloy na napapanatili, tumahimik din ang media. Nawala ang mga naunang pag-aalala at lumabas ang pagtatasa na ito ay isang matagumpay na estratehiya ng Qatar sa paggawa ng barko. Na-promote ako, naging Chief of Energy Infrastructure Division. Nabigyan ako ng mas malawak na kapangyarihan at responsibilidad. Tahimik pa rin si Faisal. Nagkakasalubong kami sa regular na meeting, ngunit hindi na siya nagtataas ng teknikal na pag-aalala. Umuwi lang siya nang kailangan niyang iulat at hindi siya tumututol sa aking desisyon. Naramdaman ko na mas madali iyon. Isang hapon noong Oktubre, nagmamadaling pumasok ang secretary. May ulat daw. Nagkaroon daw ng malaking aksidente sa Barco Belgi. Number 14. Naisip ko na nagsimula na naman, ngunit nanatili akong kalmado. Sa 4 na taon ng pag-ooperate ng 42 barko, normal lang na magkaroon ng isa pang aksidente ayon sa estadistika. Sinabi ko na dalhin ang ulat. Isang makapal na file ang inilagay sa mesa. On-site report, technical na pagsusuri, pagtatansya ng pagkalugi, legal na pagsusuri, at sa likod, may isang appendix. Ayon sa nakasanayan, binuksan ko ang pahina ng pagtatansya ng pagkalugi. Ang paraan ko ay tingnan muna ang mga numero, pagkasira ng makina, paghinto ng cooling system, pagsingaw ng gas. Tinatayang pagkalugi, 95 bilyong yaman. Eksaktong pareho ng 2019, parehong uri ng aksidente. Gusto kong isipin na nagkataon lang, ngunit nakaramdam ako ng hindi magandang pakiramdam. Binaligtad ko ang susunod na pahina. Ulat ng teknikal na pagsusuri. Ang sanhi ng aksidente ay tinatayang pinagsama-samang epekto ng defect ng insulation at mahinang welding. At isang pangungusap ang nakita ko. Ito ay tinuturing na parehong structural problem tulad ng aksidente ng Barco Belgi 1 noong 2019. Structural problem. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Kung ito ay structural problem at hindi individual na defect, nangangahulugan iyon na ang natitirang mga barko ay may parehong panganib. Patuloy akong nagbabaliktad ng mga pahina. Detalyadong teknikal na pagsusuri, temperature graph, pressure data, komplikadong mga numero ang nakalatag. Hindi ako inhenyero, kaya hindi ko maintindihan ang lahat. Ngunit nang akmang lalampasan ko na, napansin ko ang cover ng appendix. Sanggunian, pagsusuri sa paghahambing ng accident rate ng global gas carriers. Interesado ako. Gusto kong malaman kung gaano karaming aksidente ang nangyayari sa barko ng ibang bansa. Binuksan ko ang appendix. Sa unang pahina, may table. Estadistika ng accident rate, bawat bansa. Pilipinas, 0.3%. Korea, 4%. China, 22%. Malinaw ang mga numero. Napakataas ng China. Binaliktad ko ang susunod na pahina. Lumabas ang case study ng shipyard ng Pilipinas. Nagtaka ako kung bakit naroon ang datos ng Pilipinas, ngunit patuloy akong nagbasa. Inayos nito ang krisis ng paggawa ng barko ng Pilipinas mula 2015 hanggang 2020. Mabilis na pagbaba ng market share dahil sa agresibong benta ng China, naipong trilyon-trilyong deficit. Malawakang structural adjustment. Yan ang sinabi ko kay Faisal, ang batayan, kung bakit sinabi kong bumabagsak ang Pilipinas, isang barkong lumulubog. Ngunit ang susunod na talata ay iba. Sa krisis na sitwasyon, pinili ng shipbuilding industry ng Pilipinas ang estratehiya ng pagpapalawak ng teknikal na agwat sa halip na magkompetensiya sa presyo, pagtaliwas sa price competition.
Huminto ang aking kamay. Ano ang ibig sabihin ng pagtaliwas sa price competition? Patuloy akong nagbasa. Ang mga pangunahing shipyard ng Pilipinas ay nagbigay diin sa pag-invest sa makabagong teknolohiya ng sasakyang panggas mula 2015. Sinabi nito na nag-invest sila ng daan-daang bilyong yaman sa teknolohiya ng insulasyon ng napakababang temperatura, espesyal na paraan ng welding at automated quality management system. Sinabi nito na hindi sila huminto sa pag-develop ng teknolohiya sa kabila ng deficit. Bakit nila ginawa iyon? Nagtaka ako. Bakit sila gumastos ng pera sa technology development sa bingit ng pagkalugi? Hindi ba't obligasyon nilang magpababa ng presyo para makakuha ng trabaho? Ang sagot ay nasa susunod na pahina. Tinukoy ng Pilipinas ang sasakyang panggas bilang technical na monopoly area, hindi bilang isang produkto ng price competition. Ang layunin ay malinaw, gumawa ng barko na hindi pinipili ng customer, kundi barko na hindi maiwasan piliin ng customer. Barkong hindi maiiwasan piliin. Binasa ko ang pangungusap na iyon muli. Patuloy akong nagbasa. Sinabi nito na ang mga shipyard ng Pilipinas ay nag-develop ng insulator na makakayanan ang napakababang temperatura na 162 degrees Celsius sa loob ng 30 taon. Sinabi nito na ibinaba nila ang defect rate ng welding sa ibaba ng 0.01%. Sinabi nito na ginawa nilang digital ang buong proseso para mabawasan ang pagkakaiba-iba ng kalidad at lumabas ang resulta. Mula 2020 pataas, sasakyang panggas na gawa sa Pilipinas, accident rate 0.3%. Sasakyang panggas na gawa sa Tsina, 22%. Nangunguna ang Pilipinas, mayroon ding paghahambing ng pagkalugi. Tinatayang pagkalugi kapag 100 barko ng Pilipinas ang nag-ooperate, 3 trilyong yaman. Tinatayang pagkalugi kapag 100 barko ng China ang nag-ooperate, 20 trilyong yaman. 20 trilyong yaman. Kinuha ko ang calculator. Nanginginig ang aking kamay habang inilalagay ang mga numero. Halaga na natipid sa pagbili ng China, 6 trilyong yaman. Tinatayang pagkalugi, 20 trilyong yaman. Net loss, 100 trumilang yaman. Kinumpirma ko muli ang numero. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nakatipid ng 6 trilyong yaman. Nag-aksaya ako ng 14 trilyong yaman. Muli kong binuksan ang appendix. Sa huling pahina, may isa pang talata. Ang pagpili ng Pilipinas sa shipbuilding industry ay paradoxical. Sa sitwasyon ng krisis, tinaasan nila ang teknolohiya sa halip na magpababa ng presyo. Tinalikuran nila ang panandaliang tubo at pinili ang matagalang monopoly. Bilang resulta, ang sasakyang panggas ay naging isang merkado na hindi makokompetensiya sa presyo. Dahil napakalaki na ng agwat sa teknolohiya, ang Pilipinas na lang ang tanging bansa na makakagawa ng barko na nakakatugon sa safety standard. Binuksan ko ang drawer ng mesa. Kinuha ko ang panukala ng shipyard ng Pilipinas na natanggap ko noong nagkokontrata pa lang noong 2018. Maalikabok ito. Binaliktad ko ang cover. Sa unang pahina, may mensahe mula sa Chief Engineer na si Reyes Kenji. Isang pangungusap na naramdaman kong mayabang noon. Binasa ko muli. Ang sasakyang panggas ay dapat piliin batay sa kaligtasan, hindi sa presyo. Ang teknolohiya na makakayanan ang napakababang temperatura na ang 162 sa loob ng 30 taon ay hindi nagagawa ng madali. Ibinigay namin ang lahat sa teknolohiyang ito sa nakalipas na 10 taon. Ibinigay ang lahat. Ngayon ko lang naintindihan ang salitang iyon. Binaliktad ko ang panukala. Puno ito ng teknolohiya. Kapal ng insulation, kalidad ng welding, procedure sa ultra-low temperature test. Nilalaman na naisip kong labis na komplikado noon. Iba na ngayon, ang bawat isa ay isang defense wall na pumipigil sa 20 trilyong yaman na pagkalugi. Tiningnan ko ang price list. 210 bilyong yaman bawat barko. 60 bilyong yaman na mas mataas kaysa sa Tsina. Ngunit alam ko na ngayon, ang 60 bilyong yaman na iyon ay ang premium ng insurance na pumipigil sa daan-daang bilyong yaman na pagkalugi mula sa aksidente. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sunset sa Doha ay pulang-pula. Maganda, ngunit walang pumapasok sa aking paningin. Kinakalculate namin ang presyo, pero kinakalculate nila ang resulta, bulong ko sa sarili. Naalala ko ang sinabi ni Faisal.
Ang Pilipinas ay hindi nakikipagkompetensiya sa presyo. Nakikipagkompetensiya sila sa teknolohiya, kaya hindi sila nagpapababa ng presyo. Naisip ko noon, nakahangalan iyon. Isang pagmamatigas na ayaw tanggapin ang lohika ng merkado. Ngunit hindi. Iyon ay kumpiyansa. Ang kumpiyansa na ang barko na ginawa nila ay hindi maiwasan piliin sa huli. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Faisal. Tumunog ito ng 3 beses. Hello? Narinig ko ang boses ni Faisal. Nakita ko ang ulat, sabi ko. Kasama ang appendix. May katahimikan. Alam ko kung anong salita ang hinihintay ni Faisal, ngunit hindi ko iyon masabi. Ang salitang tama ka, mali ako. Magmeeting tayo bukas. Iyon lang ang nasabi ko. Binuksan ko muli ang appendix. Binasa ko ang case study ng shipyard ng Pilipinas mula umpisa hanggang dulo, dahan-dahan, walang pinalampas na isang pangungusap. Sa pagkakataong iyon, naintindihan ko kung ano ang ginawa ng bansang hindi ko pinili, kung ano ang inihanda nila habang tinitingnan namin ang price list, at kung gaano kalaki ang pagkakamali ko. Kinabukasan, hindi natuloy ang meeting. Tumunog ang telepono ng 5 a.m. May isa pang aksidente daw sa barko Belgi. 17. Pagkasira ng makina, paghinto ng cooling system, pagsingaw ng gas, eksaktong parehong pattern. 2 barko ang huminto ng sabay-sabay sa loob ng isang araw. Tumakbo ako sa opisina. Naroon na si Faisal. May tumpok ng teknikal na ulat sa kanyang mesa. Bakas ang pagtatrabaho niya buong gabi. Kailangan ng full investigation, sabi ni Faisal. Nanginginig ang kanyang boses. Sinabi niya na kailangan naming suriin ang lahat ng 58 barko na ginawa sa parehong shipyard. Ngayon na, hindi ako nakasagot. Sa sandaling iutos ko ang full investigation, opisyal kong aaminin na nagkamali ako. Na nagkamali ako nang binaliwala ko ang babala ni Faisal 4 na taon na ang nakalipas. Ayusin muna natin ang 2 barkong ito. Iyon lang ang nasabi ko. Umiling si Faisal. Abdullah, hindi ito individual na problema. Ito ay structural defect. Lahat ng barko na ginawa sa parehong design ay may parehong time bomb. May ebidensya ka ba? Tanong ko. Tiyak na ebidensya na may problema ang lahat ng 58 barko. Inilabas ni Faisal ang mga dokumento. Inihanay niya ang accident analysis reports ng barko Blag 1, 14 at 27. Ang oras ng aksidente, bahagi ng pinsala at uri ng defect ay eksaktong magkatugma. Mga dokumento na nagpapakita na hindi ito nagkataon lang. Hihingi ako ng inspeksyon sa International Classification Society, sabi ni Faisal. Sinabi niya na kailangan ng pagpapatunay ng isang independenteng third party. Itinaas ko ang aking kamay. Teka, sabi ko, kapag pumasok ang Classification Society, malalaman ito ng media. Sinabi ko na ang pagkabigo ng estratehiya sa paggawa ng barko ng Qatar ay malalantad sa buong mundo. Kailangan pa rin nating gawin. Matatag ang boses ni Faisal. Usapin ito ng buhay ng tao. Hindi na natin ito maitatago pa. Tumahimik ako dahil wala akong lohika na makapagtutol. Nobyembre 2023, dumating sa Qatar ang investigation team ng International Classification Society. Isang team na binubuo ng 12 eksperto mula sa 3 bansa. Sinuri nila ang 3 barkong may problema sa loob ng 3 buwan hanggang sa level ng pagkalas. Pebrero 2024. Lumabas ang paunang resulta. Design error ng insulation, mahinang kalidad ng welding, structural vulnerability ng cooling system. Sinabi nito na ang 3 defect ay pinagsama-samang epekto at may isang pangungusap na mapagpasiya. Napakataas ng posibilidad na may parehong defect ang lahat ng barko na ginawa sa parehong shipyard sa parehong panahon. Lahat ng 58 barko. Noong Marso, inilabas ang huling ulat. Ang Classification Society ay nagbigay ng structural defect na paghusga sa isang partikular na series ng sasakyang panggas ng shipyard ng China. Malinaw ang mga rekomendasyon. Agad na itigil ang operasyon at kumpletong reshipbuilding. Reshipbuilding. Hindi ako makahinga nang makita ko ang salitang iyon. Natanggap ko ang ulat ng pagtatansya ng gastos. Average repair cost bawat barko, 120 bilyong yaman.
Humigit kumulang 7 trilyong yaman para sa 58 barko. Kasama ang 10 trilyong yaman na pagkalugi na naganap na at ang 10 trilyong yaman na pagkalugi sa oportunidad dahil sa paghinto ng operasyon, ang kabuuang halaga ay 20 trilyong yaman. Kinumpirma ko ang numerong iyon sa calculator. Paulit-ulit. Pareho pa rin ang lumabas. Ang halagang natipid sa pagpili ng China ay 6 trilyong yaman. Kung 20 trilyong yaman ang pagkalugi, ang net loss ay 14 trilyong yaman. Kung pinili ko sana ang Pilipinas, 21 trilyong yaman lang sana ang binayaran namin. Ngayon, nagbayad kami ng 11 trilyong yaman at mayroon pang 20 trilyong yaman na pagkalugi. Isang proyektong nagkakahalaga ng 35 trilyong yaman. Naniwala ako na hindi nagsisinungaling ang mga numero. Oo, hindi nagsinungaling ang mga numero. Ako ang nagkamali sa pagbasa sa mga numero. Nagpatawag ng emergency crisis meeting. Sa pagkakataong ito, dumalo ang mga matataas na opisyal tulad ng ministers, finance minister, energy minister, chief of staff. Malamig ang atmosfera sa conference room. Sinimulan ko ang ulat tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, sukat ng pagkalugi, at mga susunod na hakbang. Nanginginig ang aking boses at basang-basa ng pawis ang kamay ko habang binabaliktad ang mga slide. Ang tinatayang sukat ng netong pagkalugi ay 20 trilyong yaman. Iyon lang ang nasabi ko. Hinampas ng finance minister ang mesa. 20 trilyong yaman? Paanong nangyari iyon? Tanong niya. Hindi ba't pinili natin ang China para makatipid ng 6 trilyong yaman? Pagkabigo sa pamamahala sa panganib, sagot ko. Hindi sapat ang teknikal na pagpapatunay. Kung alam mong hindi sapat ang pagpapatunay, bakit mo pinili? Tanong ng energy minister. Wala bang pagtutol sa loob? Tiningnan ko si Faisal. Nakayuko siya. Kailangan kong sumagot. May pagtutol, inamin ko. Nagbigay ng babala ang technical director tungkol sa shipyard ng Pilipinas. Ngunit inuna namin ang ekonomiya. Kung gayon, sino ang mananagot? Tanong ng chief of staff. Ako, sagot ko. Ako ang may huling desisyon. Tumahimik ang conference room. Lahat sila ay nakatingin sa akin. Hindi simpatya, hindi pag-alo. Tanging malamig na tingin lang. Pagkatapos ng meeting, naiwan akong mag-isa. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Maulap ang langit ng Doha, parang uulan. Sa pasilyo pabalik sa opisina, nakasalubong ko si Faisal. Tumigil siya nang makita niya ako. Dapat pinakinggan ko ang sinabi mo. Ako ang unang nagsalita. Umiling si Faisal. Huli na iyan. Ang mahalaga, paano natin ito aayusin ngayon? Sabi niya. Maaayos pa ba? Tanong ko. Hindi ko alam. Ngunit kailangan nating gawin. 58 barko ang nakalutang sa dagat, sagot ni Faisal. Bumalik ako sa opisina at binuksan ang drawer. Kinuha ko ang kontrata noong 2018. Malinaw ang aking lagda. Ang ako noon na puno ng kumpiyansa. Pagsusuri sa ekonomiya, pagsusuri sa panganib, huling konklusyon. Lahat ng pangungusap ay lohikal. Mukhang walang butas noon. Iba na ngayon. Puno ito ng butas. Kahangalan na naniwala ako na ang teknolohiya ay maaaring ikumberte sa numero. Walang ingat na pag-iisip na ang hindi napatutunayang teknolohiya ay maaayos ng oras. Ang pagiging makasarili na binalewala ang babala. Nakita ko ang lahat. Tiningnan ko ang mga numero ng paulit-ulit. Hindi nagbago. Nag-aksaya ako ng 14 trilyong yaman. Hindi. Nawalan ang bansa ng 14 trilyong yaman at ako ang may pananagutan. Tiningnan ko lang ang presyo. Hindi ko tiningnan ang resulta. Kinalkula ko lang ang panandaliang pagtitipid. Binaliwala ko ang matagalang pagkalugi. Hindi ko alam na ang halaga ng napatunayang teknolohiya ay hindi maaaring ikumberte sa numero. Naalala ko ang sinabi ni Faisal. Ang Pilipinas ay hindi nakikipagkompetensiya sa presyo. Nakikipagkompetensiya sila sa teknolohiya. Kaya hindi sila nagpapababa ng presyo. Naintindihan ko na ngayon. Hindi sila hindi makapagpababa, kundi nagdesisyon silang hindi magpababa. Alam nila na sa sandaling magpababa sila ng presyo, masisira ang halaga ng teknolohiya. Sa pagsisikap na maging bayani ng pagtitipid ng 6 trilyong yaman, naging sala rin ako ng pag-aaksaya ng 14 trilyong yaman. Ang mga numero ay hindi talaga nagsinungaling. Ako lang ang hindi marunong bumasa ng tama. Pagkatapos ng ilang araw,
personal na tumawag ang emir. Inutusan niya ako na ayusin muna ang problema bago ako mananagot. Sinabi niya na kailangan naming ayusin ang 58 barko. Naghahanap kami ng solusyon. Nakipagnegosasyon kami sa shipyard ng China. Humingi kami ng walang bayad na pag-aayos, ngunit malinaw ang kanilang sagot. Lumipas na daw ang panahon ng warranty sa kontrata. Posible daw ang may bayad na pag-aayos, ngunit hindi nila magagarantiya ang perpektong pagbabalik sa teknikal. Tinanong ko si Faisal, maayos ba ang problema kung aayusin sa China? Hindi posible, matatag na sabi ni Faisal. Ito ay problema sa design. Hindi sapat ang bahagyang pag-aayos. Kailangan itong gawin mula sa simula. Mula sa simula. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon, reshipbuilding. Nangangahulugan iyon na itatapon ang 58 barko at gagawa ng bago. Kung gayon, saan tayo gagawa? Tanong ko. Hindi sumagot si Faisal. Ngunit alam naming dalawa. Isa lang ang pagpipilian. Pilipinas, Mayo 2024. Nagpadala ako ng email kay Reyes Kenji. Pagkatapos ng 6 na taon, muli akong nagpadala ng email sa taong dinilit ko noong 2018. Nanginginig ang aking kamay. Maikli lang ang pagbati. Kahilingan para sa negosasyon sa paggawa ng sasakyang panggas. Maikli lang din ang nilalaman. Ako si Abdullah, Project Manager ng Gas Project. Hinihiling ko ang negosasyon tungkol sa pag-order ng sasakyang panggas. Pakisagot. Pakisagot. Naramdaman ko ang kahihiyan habang ginagamit ko ang salitang iyon. 6 na taon na ang nakalipas. Ako ang pumipili. Ngayon, ako ang humihingi. Pagkatapos ng 2 araw, dumating ang sagot. Mula kay Reyes Kenji. Mahaba-haba na po, Abdullah. Kinumpirma ko ang kahilingan para sa negosasyon. Kung maaari po sana, sabihin ninyo ang eksaktong bilang at schedule at susuriin namin. Magalang, ngunit may distansiya. Ang taong binaliwala ko 6 na taon na ang nakalipas ay nagsabi na susuriin niya ang aking kahilingan. Nagpadala ako ng tugon. Kailangan ng 60 barko. Hinihiling ko ang pinakamabilis na delivery na posible. Idinagdag ko. Ang terms ng presyo ay susundin ang inyong panukala. Susundin ang inyong panukala. Naramdaman ko ang kahihiyan habang sinusulat ko ang pangungusap na iyon. 6 na taon na ang nakalipas, humingi ako ng pagpapababa ng presyo. Ngayon, sinasabi ko na, babayaran ko ang gusto nilang presyo. Pagkatapos ng 1 linggo, dumating ang sagot. Mas matagal kaysa sa inaasahan, hindi ako mapakali. Ipababatid po namin ang resulta ng pagsusuri. Ang production schedule po namin ay fully booked na hanggang 2028. Ang bagong order ay maaari na lang po sa 2029 pataas. 5 taon pa. Nangangahulugan iyon na ang 58 barko ay kailangang nakatali o palutang-lutang sa dagat sa loob ng 5 taon. Nagpatawag ako ng emergency meeting. Nagtipon sina Faisal, Legal at Finance. Ibinahagi ko ang tugon ni Reyes. 5 taon ay napakatagal, sabi ng finance officer. Sinabi niya na ang pagkalugi sa paghinto ng operasyon ay magiging astronomical. Paano kung mag-alok tayo ng premium? Iminungkahi ng legal advisor. Sinabi niya na magbayad kami ng dagdag na pera para mapabilis ang schedule. Tiningnan ko si Faisal. Posible ba? Tanong ko. Maaari nating subukan, sagot ni Faisal. Ngunit huwag tayong umasa. Okay. Nagpadala ako ng isa pang email kay Reyes. Sa pagkakataong ito, maingat akong pumili ng mga salita. Nagtanong ako tungkol sa posibilidad ng pag-aayos ng schedule. Handa kaming magbayad ng premium. Nag-alok ako ng 20% na karagdagang halaga. 20%. 42 bilyong yaman na karagdagang halaga bawat barko. 2.52 trilyong yaman para sa 60 barko. Isang halaga na hindi ko maisip 6 na taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng 3 araw, dumating ang sagot. Maikli. Paumanhin po. Wala kaming slot ngayon, anuman ang premium. Imposible sa pisikal. Walang slot. Ang salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Nagpadala ako ng email na gusto kong makipagkita ng personal. Sinabi ko na pupunta ako sa Pilipinas. Humingi ako ng face-to-face negotiation. Pagkatapos ng 1 araw, tumugon si Reyes. Posible daw na magkita, ngunit hindi magbabago ang sagot.
Nagtanong siya kung pupunta pa rin ako. Pupunta ako. Sagot ko, Hunyo 2024. Dumating ako sa shipyard sa Subic Bay sa Pilipinas. Pagbaba ko sa Clark Airport, nagmaneho kami papunta sa shipyard. Gabi na nang dumating kami. Nakita ko ang malaking dry dock. Maliwanag ito sa ilaw. May mga barko na ginagawa. Mukhang abala sila. Lumabas si Reyes para salubungin ako. Ang mukha na nakita ko pagkatapos ng 6 na taon. Tumanda na siya, ngunit matatalim pa rin ang kanyang mga mata. Dinala niya ako sa conference room. May mga dokumento na nakahanda sa mesa, current order status ng paggawa ng barko ng Pilipinas. Sinimulan niya ang pagpapaliwanag. Sinabi niya na ang lahat ng dock ay nakareserba mula 2024 hanggang 2028. Sinabi niya na dumarating ang mga order mula sa buong mundo. Sasakyang panggas, sasakyang pang-ammonia, sasakyang pang-hydrogen, sinabi niya na naghihintay na ang lahat. Bakit napakaraming order? Tanong ko. Ngumiti si Reyes. Dahil hindi makagawa ang ibang shipyard, sabi niya. Napakalaki na ng technical na agwat. Ngayon, ang Pilipinas na lang ang tanging makakagawa ng espesyal na sasakyang pang-transportasyon ng maayos. Technical na agwat. Naalala ko ang 6 na taon na nakalipas. Naalala ko ang babala ni Faisal. Hindi natututunan ang teknolohiya. Hindi ito liliit sa paglipas ng panahon. Magtataas pa ako ng premium, sabi ko. 30%. Hindi, 40% ay posible. Umiling si Reyes. Abdullah, hindi ito usapin ng pera. Sa pisikal, wala kaming dock. Kulang din kami sa welder. Ang paggawa lang ng mga order na natanggap namin ngayon ay nagpapahirap na sa amin. Kung gayon, bakit hindi ninyo palakihin ang pabrika? Tanong ni Faisal. Susportahan namin ang investment fund. Ginagawa namin, sagot ni Reyes. Ngunit aabuti ng minimum na 3 taon para mapalaki ang pabrika. Kailangan din ng oras para sanayin ang mga skilled worker. Ibinaba ko ang aking kamay sa mesa. Tulungan ninyo kami kahit kaunti. Desperado akong nagsalita. 58 barko ang hindi gumagalaw. Ang ekonomiya ng Qatar ay nasa krisis. Bumuntong hininga si Reyes. Naiintindihan ko, ngunit wala akong paraan para tulungan kayo. Pisikal na limitasyon. Kumusta naman ang ibang shipyard sa Pilipinas? Tanong ko. Ipinakita ni Reyes ang list. Fully booked ang lahat ng 3 pangunahing shipyard ng Pilipinas hanggang 2028. Pareho ang sitwasyon. Tumahimik ang conference room. Tumingin ako sa labas ng bintana. May barko na ginagawa sa dock. Ang hull ay nagniningning sa ilaw. Barko ng iba iyon. Hindi barko ko. Hindi ba talaga posible sa 2029? Tanong ko. Binaliktad ni Reyes ang pahina. Sa tingin ko, posible sa ikatlong quarter ng 2029. Sa panahong iyon, matatapos na namin ang lahat ng order na natanggap namin ngayon. 5 taon at kalahati. Napakatagal. Ibabalik ko ang down payment ngayon, sabi ko. Gusto kong kumpirmahin ang slot. Nag-isip sandali si Reyes. Sige, ihahanda namin ang kontrata bilang order sa 2029. Ngunit may isang kondisyon. Ito, might, ito, go, when pruto, ito. Ano iyon? Ang presyo ay susundin ng market price sa panahong iyon. Hindi namin alam kung paano magbabago ang presyo at labor cost pagkatapos ng 5 taon. Nangangahulugan iyon na wala akong karapatan sa presyo. Kailangan kong bayaran ang sinasabi ng shipyard ng Pilipinas. Sige, sumang-ayon ako. Wala na akong ibang pagpipilian. Nilagdaan namin ang kontrata. Delivery sa 2029. Condition, 60 barko. Price, batay sa market. Ito ay isang kontrata na ganap na iba sa 6 na taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ako ang pumipili. Ngayon, ako ang pinipili. Gabi na nang lumabas kami sa shipyard. Naglakad kami ni Faisal. Nakita ko ang dagat. Narinig ko ang tunog ng alon. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ni Faisal. Maghihintay tayo ng 5 taon at kalahati. Sagot ko. Sa panahong iyon, ang 58 barko ay nakatali. Patuloy na lalaki ang pagkalugi. Hindi nagsalita si Faisal. Tiningnan ko ang dagat. Ang mga alon ay umaalon sa dilim. Dapat sana ay pumunta ako rito 6 na taon na ang nakalipas. Dapat sana ay tinanggap ko ang panukala ni Reyes noon.
Kahit mataas ang presyo, kahit mukhang mayabang, dapat naniwala na lang ako, ngunit hindi na mababawi ang nangyari. Ngayon, ako ang nakapila at naghihintay hanggang sa magbukas ang shipyard ng Pilipinas ng slot at hindi sila nagmamadali. Pagkatapos kong bumalik mula sa Pilipinas, lumipas ang isa pang taon. Tag-init ng 2025, inilabas ng International Shipping Association ang taunang ulat nito. Ang title ay nakita ko, Structural Reshuffling ng Global Gas Carrier Market. Ang panahon ng kumpletong monopoly ng Pilipinas. Dina-download ko ang ulat at sinimulang basahin. Mula sa unang pahina, nakakagulat na mga numero ang nakalatag. 160 barko ang kabuuang new order ng sasakyang panggas sa buong mundo noong 2025 at ang shipyard ng Pilipinas ay nakakuha ng lahat ng 160 barko. Sinabi nito na hindi nakakuha ng kahit isang barko ang China at ang ibang bansa ay tuluyan ng natanggal sa kompetisyon dahil sa kakulangan sa teknolohiya. Nanginginig ang aking kamay habang nagbabaliktad ako ng mga pahina. Hindi ito simpleng ulat ng estadistika, kundi parang isang inspection report na nagpapakita kung ano ang pinalampas ko. Sinubaybayan ng ulat ang pagbabago sa loob ng 10 taon mula 2015 hanggang 2025. Ipinaliwanag nito na ang Pilipinas at China ay nagkompetensya pa noong 2015, ngunit lumabas ang pagsusuri na ang China ay naglunsad ng agresibong benta gamit ang subsidy ng gobyerno at mabilis na tumaas ang kanilang market share. Naitala ng detalyado na ang shipbuilding industry ng Pilipinas ay nagtala ng trilyon-trilyong deficit, nagkaroon ng structural adjustment at 10,000 tao ang nawalan ng trabaho at ang buong industriya ay napunta sa bingit ng pagbagsak. Ngunit, sa susunod na talata, isang ganap na naiibang kwento ang inilatag. Ang estratehiya na pinili ng shipbuilding industry ng Pilipinas sa sitwasyon ng krisis ay hindi pag-urong, kundi focus. Sinabi nito na ibinigay nila ang lahat ng kanilang yaman sa pagdevelop ng makabagong teknolohiya ng sasakyang panggas. Tiniyak nila ang mga patent na 10 taon ng mas abante sa teknolohiya ng ultra-low temperature insulation at nakumpleto nila ang welding automation system para ibaba ang posibilidad ng pagkakamali ng tao sa ibaba ng 0.01%. Sinuri nito na nagsimulang mamunga ang investment na iyon mula 2020. Mabilis na bumaba ang accident rate at ang mga kumpanya ng insurance ay nagsimulang mag-alok ng premium discount sa sasakyang panggas na gawa sa Pilipinas lang. Lalo na, ang 2023 ay itinuturing na turning point sa pagsusuri. Dahil sa chain accident sa sasakyang panggas na gawa sa China, nagbigay ang International Classification Society ng structural defect na paghusga at sa sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang tiwala sa merkado. Ang ulat ay nagbigay diin sa kaso ng Qatar at sinuri nito na ang 20 trilyong yaman na pagkalugi ay nagbigay ng babala sa buong industriya. Hindi man direktang binanggit ang aking pangalan, ngunit ang ekspresyon na project manager ng gas project ng 3 bansa sa Middle East ay nagpahiwatig kung sino ako. Patuloy akong nagbasa at lumabas ang pagsusuri na ang istruktura ng monopoly ay nabuo ng tuluyan mula 2024. Ang mga bansa na gumagamit sa buong mundo ay naguunahan sa pag-order sa shipyard ng Pilipinas, tumaas ang panahon ng paghihintay mula 2 taon hanggang 5 taon. Sa kabila nito, sinabi na wala silang alternatibo kundi pumila at maghintay. Ang mga shipyard ng Pilipinas ay nanatiling fully booked kahit walang pagtaas sa presyo at sa halip ay pinili nila ang estratehiya ng mas pagpapahusay sa pamamahala sa kalidad at pagtanggap ng order ng may margin. Sa huling kabanata, inilatag ang pananaw sa hinaharap. Sinuri nito na ang istruktura ng monopoly ng Pilipinas ay inaasahang magpapatuloy ng minimum na 10 taon. Sinabi nito na aabutin ng 15 taon pataas para mahabol ng China ang teknikal na agwat. At kung hindi titigil ang Pilipinas sa technology development, de facto na imposible iyon. Natapos ang ulat sa pagsusuri ng kasalukuyang sitwasyon na ang mga shipyard sa Europa ay wala na ring competitiveness at focused na lang sa specialized ship market. Isinara ko ang ulat. Pagtingin ko sa labas ng bintana, maulap ang langit ng Doha. Ito ay araw na may buhanging bagyo.
Ang mga gusaling tanaw sa malayo ay tila nanginginig na parang anino, ngunit baka ang aking mga mata lang ang nanginginig. Tumunog ang telepono. Si Faisal. Tumawag siya tungkol sa pagdalo sa internasyonal na kumperensiya. Maingat ang kanyang boses. Sinabi niya na gaganapin ang Asia Energy Forum sa Singapore sa susunod na linggo at may dumating na paanyaya para maging panelist ako. Ang kinabukasan at aral ng gas transportation infrastructure ang tema, ngunit alam naming dalawa na ito ay session na tumatalakay sa case study. Nang tanungin ko kung maaari akong tumanggi, sandaling tumahimik si Faisal at sinabi na may instruction mula sa Emir's office na dumalo ako. Idinagdag niya na ang pag-amin sa pagkabigo at pagbabahagi ng aral ay makakatulong sa pagbawi ng tiwala ng internasyonal. Sa huli, nangangahulugan iyon na kailangan kong lumabas at magpatotoo sa aking pagkakamali. Sumakay ako sa eroplano papuntang Singapore. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana at tinitingnan ang mga ulap, naisip ko. Naalala ko ang biyahe ko sa Beijing 7 taon na ang nakalipas. Puno ako ng kumpiyansa noon at naniwala ako na hawak ko ang bunga ng pagtitipid ng 6 trilyong yaman. Naisip ko na iyon ang rurok ng aking career. Ngayon, pupunta ako para magpatotoo sa pagkabigo bilang taong may pananagutan sa 20 trilyong yaman na pagkalugi. Lumilipad ako sa parehong himpapawid, ngunit naging ganap na ibang tao. Sa araw ng forum, halos 500 katao ang nagtipon sa malaking conference hall. Mga eksperto sa industriya ng enerhiya, mga opisyal ng kumpanya ng paggawa ng barko, mga opisyal ng gobyerno. Nakita ko rin ang mga opisyal ng shipyard ng Pilipinas. Nakaupo rin si Reyes sa harap. Bahagya lang kaming nagkatinginan. Dumating ang turno ko. Umakyat ako sa stage at tumayo sa harap ng mic, nakasisilaw ang ilaw at daan-daang tingin ang nakatuon sa akin. Hindi ako naghanda ng presentation material. Nagpasya akong sabihin ang aking karanasan ng tapat. Kumusta? Ako si Abdullah, ang dating project manager ng gas project ng Qatar. Ngayon, sa upuan na ito, sasabihin ko kung paano ko dinulutan ang bansa ng 20 trilyong yaman na pagkalugi. Pumasok ako ng direkta mula sa simula. Nabulabog ang audience, ngunit nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ipinaliwanag ko na pinalitan namin ang Pilipinas at Tsina para sa order ng 100 sasakyang panggas 7 taon na ang nakalipas. Sinabi ko na alam ko na ang teknikal na kakayahan ng Pilipinas ay pinakamahusay sa mundo, ngunit 30% na mas mura ang Tsina. Inamin ko na pinili ko ang Tsina sa pagkalkula na makakatipid ako ng 6 trilyong yaman at sinabi ko na may babala sa loob. Sinabi ko na paulit-ulit na itinuro ni Faisal, ang technical director, ang panganib at matindi niyang inirekomenda ang Pilipinas. Ngunit inamin ko na binaliwala ko ang kanyang mga salita bilang labis na pag-aalala ng inhenyero. Naniwala ako na ang ekonomiya ay mas mataas kaysa sa teknolohiya. Naniwala ako na ang lahat ay maaaring husgahan sa lohika ng merkado. Naniwala ako na ang numero ang sagot. Matapat kong inamin. Ang resulta ay malungkot. Nagkaroon ng unang aksidente noong 2019 at chain accident noong 2023 at 2024. Nagbigay ang Classification Society ng structural defect na paghusga at ang kabuuang pagkalugi ay umabot sa 20 trilyong yaman. Inilahad ko ang mga numero. Sa pagsisikap na makatipid ng 6 trilyong yaman, nawalan ako ng karagdagang 14 trilyong yaman. Ang dapat sana ay nagkakahalaga lang ng 21 trilyong yaman kung pinili ko ang Pilipinas mula sa simula ay naging 35 trilyong yaman. ISO, ENCO. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang mga numero. Sabi ko, inamin ko na ang pinalampas ko ay ang essence ng teknolohiya. Inamin ko na hindi ko naintindihan kung bakit ibinigay ng shipbuilding industry ng Pilipinas ang lahat sa technology development sa halip na magpababa ng presyo sa gitna ng krisis. Sinabi ko na ginawa nila ang sasakyang panggas na isang technical na monopoly area, hindi price competition. Sinabi ko na tinalikuran nila ang panandaliang kita at pinili ang matagalang kaligtasan. Sinabi ko na wala akong alam na gumagawa sila ng barko na hindi pinipili ng customer, kundi barko na hindi maiiwasan piliin ng customer. Noon ko lang naintindihan, kinakalculate namin ang presyo, pero kinakalculate nila ang resulta.
Nang sabihin ko ang pangungusap na iyon, tumahimik ang hall. Huminto ako sandali para huminga at nagpatuloy ako sa huling mga salita. Inilahad ko ang kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, naghihintay kami hanggang 2029. Nakapila kami, umaasa na may bakanteng slot ang shipyard ng Pilipinas. Wala kaming negotiation power sa presyo. Handa kaming magbayad ng gusto nilang presyo. Ang teknolohiya ay hindi pakikipag-ugnayan. Matigas kong binigkas ang huling pangungusap. Ang teknolohiya ay nabubuo sa oras, investment, at pagkabigo. Ang halaga nito ay pinatutunayan lang kapag nagkaroon ng aksidente. At kapag nangyari iyon, huli na ang lahat. Natutunan ko iyan pagkatapos mawalan ng 20 trilyong yaman. Bumaba ako sa stage, nagpalakpakan, ngunit hindi ko alam kung simpatya ba iyon o pag-alo. Bumalik ako sa aking upuan. Lumingon si Reyes. Tumango siya, yumuko rin ako, at hindi ko alam kung paghingi ba iyon ng paumanhin o pagbati. Natapos ang forum at bumalik ako sa hotel. Nakita ko ang tanawin sa gabi ng Singapore sa labas ng bintana. Ang maningning na liwanag ay kumikinang, ngunit walang pumapasok sa aking paningin. Umupo ako sa kama at kinuha ang aking cellphone. May news notification na lumabas, Gas Crisis Manager. Nagpatotoo sa 20 trillion loss sa International Forum. Hindi ko binasa ang artikulo. Inilagay ko ang cellphone at tumingin sa kisame. Malamig ang hangin mula sa aircon. Naalala ko ang pagtingin ko sa kisame sa hotel sa Beijing 7 taon na ang nakalipas. Puno ako ng kaligayahan noon at ang bilang na 6 trilyong yaman na natipid ay nagniningning sa aking isip. Tiwala ako na ang aking pangalan ay mananatili sa kasaysayan. Mananatili pa rin ako sa kasaysayan ngayon, ngunit sa ganap na ibang dahilan. Ipinikit ko ang aking mata. Tila naririnig ko ang boses ni Faisal. Hindi ito pinipili batay sa presyo. Ang salitang iyon ay patuloy na umalingaw-ngaw. Tama siya. Tama siya mula sa simula hanggang sa huli. At ako ay mali mula sa simula hanggang sa huli. Ang kaligtasan ay ganap na mas mahalaga kaysa sa anuman. Kumusta? Ano sa palagay ninyo ang kuwentong ito? Narito ang reaksyon ng mga tao sa balitang ito. Nakakaramdam ako ng pagmamalaki bilang Pilipino para sa teknolohiya ng Pilipinas. Naaalala ko ang mga balita noong 2015 kung gaano kahirap ang shipbuilding industry ng Pilipinas. Kahit na sinabi na tapos na dahil sa agresibong benta ng China, hindi kailanman tinalikuran ng mga craftsman sa field ang kanilang pagmamataas. Ang aral na, ang paghahanap lang ng mura ay babalik sa iyo balang araw ay isang katotohanan na karaniwan sa lahat ng modernong industriya ng paggawa. Naniniwala ako na ang masinsinang pamamahala sa kaligtasan ng Pilipinas at ang diwa ng malasakit na inilalagay ang kaluluwa sa mga di nakikitang bahagi ang siyang magliligtas sa mundo sa huli. Si Reyes Kenji, ang engineer, ay kayamanan ng Pilipinas. Ang lakas na sabihin na kung bibili ka ng kaligtasan, ito ang presyo at hindi basta-basta magpababa ng presyo. Kahit na malaking pambansang proyekto ang inaalok sa kanila, ay hindi lang kahangalan, kundi isang pagpapakita ng lubos na pananagutan sa kanilang teknolohiya. Ang pagsisisi ng taong pumili ng China dahil sa panandaliang kita ay hindi lang kuwento ng iba. Sa gitna ng pagdagsa ng mga produktong mura pero madaling masira, dapat nating muling kilalanin ang tunay na halaga ng mataas na kalidad na produkto ng Pilipinas at ang dignidad ng mga craftsman na sumusuporta rito. Ang pangungusap na, ang teknolohiya ay hindi pakikipag-ugnayan ay tumimo sa aking puso. Sa mundo ng negosyo, ang cost reduction ay madalas na itinuturing na tama, ngunit sa mga sektor na may kinalaman sa buhay ng tao, tulad ng pagdadala ng enerhiya, walang kompromiso ang pinahihintulutan. Ang paglalarawan ng barko ng China na huminto sa dagat at ang libu-libong bilyong gas na sumingaw ay ang sukdulan ng cheap buying, high-cost na karanasan. Kung iisipin kung gaano karaming oras at pondo ang kailangan para mabawi ang nawalang tiwala, malinaw na ang pag-invest sa mataas na teknolohiya ng Pilipinas mula sa simula ay ang pinakamatalino at pinakamakatwirang desisyon sa pamamahala. Nakakakilig ang paglabas ng shipbuilding sanctuary ng Pilipinas. Nakakabilib na sa lugar kung saan ginawa ang mga barko noon, ang world-class na barko ay patuloy na ginagawa ngayon. Ang sitwasyon na kailangang maghintay
ng 5 taon, ang Qatar at mapilitang umasa sa Pilipinas ay nagpapakita kung gaano kahirap binuo ng Pilipinas ang isang monopoly na teknolohiya na hindi kayang tularan ng ibang bansa. Kahit na fiction lang ang kuwentong ito, maraming bahagi ang katulad ng landas na tinahak ng industriya ng paggawa ng Pilipinas. Naramdaman ko na bilang isang Pilipino, kailangan kong ipagpatuloy ang teknolohiyang ito sa susunod na henerasyon. Ito ay isang magandang halimbawa na nagpapakita ng limitasyon ng agresibong benta ng China. Ginagamit nila ang subsidy para magmonopoly ng merkado, ngunit ang ugat nito ay ang mentalidad na okay lang basta mabenta. Sa kabilang banda, iniisip ng Pilipinas ang kaligtasan sa loob ng 30 taon pagkatapos ibenta. Ang teknolohiya na makakayanan ang 160°C na napakababang temperatura ay hindi maaaring kopyahin sa loob ng ilang taon. Ang mapanuksong katotohanan na ang pagsisikap na makatipid ng trilyon-trilyong yaman ay nagdulot ng 20 trilyong yaman na pagkalugi ay isang napakalakas at nakakakumbinsi na babala sa modernong lipunan na nagmamadali sa madaling technology transfer at cost market fundamentalism. Ang pag-amin ni Abdullah ay salita na dapat pakinggan ng lahat ng manager sa buong mundo. Nagdesisyon siya batay lang sa numero at binaliwala niya ang tinig ng field ay, ang babala ni Faisal. Ang kanyang pananagutan para sa malaking pagkalugi sa bansa ay mabigat, ngunit ang lakas ng loob niyang aminin ang kanyang pagkakamali sa harap ng publiko ay dapat purihin. Ang teknikal na kakayahan ng Pilipinas ay kung minsan ay mukhang mahal at kung minsan ay mukhang mayabang, ngunit iyon ay bigat ng teknolohiya na nagmula sa mga dekada ng pagkabigo at pagpapabuti. Ang leader na hindi nakakaintindi ng halaga na iyon ay hindi makakamit ang tunay na tagumpay sa huli. Ang kuwentong ito ay hindi lang tungkol sa shipbuilding industry, kundi pati na rin sa IT at semiconductor industry. Sa mundo na naghahanap lang ng efficiency at speed, ang saloobin ng Pilipinas na quality first na patuloy nilang pinananatili ay kung minsan ay sinasabing makaluma. Ngunit kapag gumuho ang sistema at nangyari ang aksidente na hindi na mababawi, doon lang naiintindihan ng mga tao ang kahulugan ng maingat na trabaho ng Pilipinas. Ang pagbalik ng Qatar sa Pilipinas at ang pagpila nila para maghintay ay sumisimbolo sa papel ng teknolohiya ng Pilipinas bilang huling santuwaryo. Ito ang estratehikong kalamangan na dapat nating pangalagaan para makaligtas sa mundo. Nakakabilib ang konsepto ng produkto na hindi pinipili ng customer, kundi produkto na hindi maaiwasan piliin. Ito ang sukdulang layunin para sa industriya ng paggawa. Kung hindi ka makikipagkompetensiya sa presyo at itataas mo ang teknolohiya sa antas na hindi kayang tularan ng iba, ang customer ay luluhod at bibili. Ang katotohanan na ang shipyard ng Pilipinas ay fully booked hanggang 2029 ay resulta ng kanilang pagpapatalas ng kanilang kasanayan sa gitna ng paghihirap. Muli nating natutunan sa kwentong ito ang kahalagahan ng patuloy na pag-aalok ng halaga na Pilipinas lang ang makakagawa sa halip na makipagkompetensiya lang sa mura, at muli kong naramdaman ang pagmamalaki bilang Pilipino. Huwag balewalain ang tinig ng field tulad ni Faisal. Anuman ang galing ng mga manager na nagkalkula, hindi nito maaabot ang intuition at kaalaman ng taong nagpapatakbo ng barko at nakakakilala sa dagat. Kung bakit mas mahusay ang teknolohiya ng Pilipinas, iyon ay dahil pinahahalagahan nila ang feedback ng field at may kultura sila na hindi nagpapahintulot ng kahit 1 mm na paglihis sa welding. Ang pagkabigo ng Qatar ay ang kapalaran ng organisasyon na binabaliwala ang inhenyeriya ng field. Upang muling pangunahan ng Pilipinas ang mundo, kailangan nating patuloy na pangalagaan ang kultura ng field first na ito bilang pundasyon ng bansa. Ang impact ng numero na 20 trilyong yaman na pagkalugi ay kahanga-hanga. Ang katotohanan na ang pagsisikap na makatipid ng 6 trilyong yaman ay nagdulot ng 14 trilyong yaman na net loss ay nagpapakita kung gaano ka makabulag ang panandaliang kita. Ang pagtanggi ng shipyard ng Pilipinas na magpababa ng presyo kahit 1 sentimo ay dahil sa pag-reflect nila sa presyo ang bigat ng pananagutan sa kanilang teknolohiya. Ang madaling pagpapababa ng presyo ay magdudulot ng pagbaba ng kalidad at magpapalungkot sa customer sa huli. Pagkatapos basahin ang kwentong ito, muli kong naramdaman
at pinasalamatan kung gaano kalaking katiwasayan at tiwala ang ginagarantiya ng mga produktong gawa sa Pilipinas na nakapalibot sa atin.